May naaga na seated. Okay, sa subong aga, the title of this message is The Salvation of a Good Man. The Salvation of a Good Man. Ang kaluwasan sa maayong tao. A man that has self-satisfaction but no salvation. Kung sa Philippian, orang Utopian, you know. A man that has self-satisfaction but no salvation. So, makita natin sa Bible as we look at sa mga scriptures or sa mga passages dire, a passage of scriptures, I should say, makita natin ang kabuhi sa ginatawag Utopian eunuch. Ang ginatungod kung maayo ang tao, amoy siya. Ang Utopian eunuch. Hindi mo silingon nga maayo ang tao, luwas ka rin. You need salvation. Kung ikaw nagpakilala sa iyong kunglingon na maayo ang tao. Tanaw na ito ang background. Sino nga Utopian eunuch. Sa verse number 27, ang Bible nagambal, and he arose, sa chapter 8 sa Acts, and when nabalyan sa Bible na, and behold, a man of Utopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Utopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem to worship. So makita natin, ng ining Utopian eunuch, meron sa ito a great authority under Candace, the queen of Utopian. So he was he has vocation but no salvation. May obra siya. Okay, with great authority, ganyan yung hambal rin. He has a great authority. Kung sila man nagtumala sa sang dagkong na bagay, especially there is a treasure ni Queen Candace, Queen of Utopia. O, hindi sa malaking na tao, hindi sa tamaran. May obra siya. May possession sa ilang harian. But he has a vocation but no salvation. Hindi po silingon, ang tao profesional, luwas na yun. Okay, maayo mangin profesional. Amen? Maayo nga may obra. Mas maayo nga mapisan ka. Pero hindi po silingon nga mapisan, may obra, luwas na yun. Okay? Maayo siya nga tao. He has vocation but no salvation. Sa verse number 27, kung pwede yun yung pagbasa, tanawan nyo. Utopians, who had the charge of all her treasure, and come to Jerusalem to, anong rason? Worship. Right. Nagkata sa Jerusalem, kag mag-simba. Right. He has vocation but no salvation. He has religion but no salvation. Right. May relihiyon siya, nagasimba siya, pero wala sa kaluwasan. Ang silingon, hindi tanan nga nagasimba, luwas. Ang Baptist Church, hindi makaluwas sa aton. Hindi po silingon nagpa-member ka sa Baptist Church, automatically, saved ka. Okay? Amen? Kaya nagpa-member sa Baptist Church, kailangan una-una, saved siya. That's right. Hindi pwede ang hindi saved. Although may mga tao na nag-ambal saved sila, pero hindi sila saved. Kaangay sa Utopian eunuch, nagasimba siya, pero hindi pa sa luwas. What sila yun, nagasimba siya, ang iyang kalag, hindi pa magpalangit. Amo na ako nga po, silingon. Hindi pa siya nakasigurado sa heaven. Ay ang iya sa iya ang ginatawag religion. He has religion, but no salvation. Masubo, nakita dire sa mga members ng Lambunaw Bible Baptist Church, nagahambal kita, kasave kita, ang maglabot sa judgment sa Ginoo, may mga ara sa ato nga hindi save. Kaya man first of all, hindi nagaluwas ang ginatawag pagsimba. Or in other words, ang ginatawag sa kalibutan nga religion. Kaangay sa Utopian eunuch. He has vocation but no salvation. May obra siya. He has religion but no salvation. Verse number 28. Ang tanawan natin. Okay, kita niya. Was returning and sitting in his chariot. Ano ang ginobra niya? Read Isaiah the prophet. He has devotion but no salvation. Hindi na nagabasa sa Bible, nagakapot sa Bible. Luwas. Amen?
Kita sometimes nagkakatisip pag na oh, may polo basa ano ba kung ano naging sulat. Bo ang tanumumoy man nga baptist nagbasa man uno ay may devotion pero wala salvation. Hindi ta na nagatugtog sa Bible, luwas git. Amen. Hindi ta na nagabasa sa Bible, luwas git. Okay? Kaya kaluwasan, dugid ko i-explain ko kung paano maluwas ang tao. He has the scripture in his hand but no salvation in his heart. Kita na? He has the scripture in his hand, may Bible sa ginauyatan, but no salvation, pero wala kaluwasan sa iya nga tagipusoon. So this good man needs salvation. Amo nang dapat na to nga matun-an subong aga. Ini nga tawo pinahanglan sa kaluwasan. Basi subong may ara sa to nagahambal nga ako maayo kung natawo, may relihiyon ko, nakabalo ko sa mga verses sa Bible, maayo ako nga abuwi, naga-eskwela ko, ang pamungkot, nagaluwasan ka. Ay ang maayo nga tawo, kaangay sa utopia na yunok nga ini, yakinahanglan sa salvation. So mamangkot paano? So manang pamangkot, paano nga maayo sa nga tawo, pero kinanglan niya sa salvation. So may tatlo ka biblical truths about sa iyang ginatawag salvation. And first, number one, tatlo mo lang the extension of His salvation. Amo na yung kamaturan. The extension to His, I should say, salvation. Ang baka ang extension, ganyan sa iyang salvation. Ano ang extension sa salvation sa iya kabuki? So, from Samaria, okay, ang nakita natin ng tao, dire ginatawag kay Philip. Si Philip, pinatawag mo nila sa tamang Bible scholars na evangelist. Si Philip, braba na evangelist, ay nag-share sa Word of God. Kung kita nag-sawinin, tawag kita nag-evangelize. We can consider ourselves to be an evangelist. The work of evangelist ang aton nga ginabuhat. Just like Philip, una-una makita natin si Philip ari sa lugar na ginatawag Samaria. Sa verse number 5, and Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. From Samaria, verse number 26, makita natin, nagato si Philip going down from Jerusalem unto Gaza. So grabe ang extension sa iyang pag-share sa word of God. That's why maskin dire kita nga lugar sa dire sa ilawot, kalapot kita sa sa Unarong, sa Paco, sa Bansag, kaya kinang may extension na ginatawag salvation. And we thank the Lord kung makasupport pa kita sa mission work. Okay? Ang aton nga pag-share sa word of God, maglapot sa Antique, maglapot sa Africa. Amen? Maglapot ka kung pakamayon pa dito sa Ginoo sa bugos nga kalibutan. Amen? At kung may gumagwa din sa aton nga church, ang magambal gusto ko mag-start sa work, kung diin sa nalagatig to maglapot, ang ginatawag salvation, ang extension sa salvation. For example, si Joel, magambal sa kanya, I will pioneer a work, dito na ma-extend na ginatawag salvation. That's why kung dire kita sa church, we need to train ourselves. Amen? Na mag-ministry. Para kung tawgon kita sa Ginoo, we are well prepared sa ginatawag pag-share sa word of God to extend salvation. The extension of His salvation. The Lord lead Philip to the place. Ngayon sa verse number 26, ang Ginoo ang nag-lead kay Philip sa lugar. Amen? Hindi nang aksidente na may ara sa isa ka manugwali o nag-share sa word of God na kalapot sa inyong lugar. Ang Ginoo nagalid. Amen. Gigamit sa Ginoo sa extension class dito sa Paco, dito sa Ilaya, ang Ginoo nagalid. Amen. Ay kung hindi niya pag-offer ang opportunity nga makashare sa word of God, wala man tasang may mahimo. So nakita natin, hindi lang ito magdali, ang Ginoo nagalid isang place para sa aton. Amen. Okay, 10 years. Okay, ginlid ako sa Ginoo dito sa Mandurriao para mag-ministry, para magpabakod, para magpa-faithful, para kung dalon ako sa Ginoo, wala nang kabalo din sa lampunaw, kung ano man ang kabudlayan na natin magyan, maging malikon ba? Amen. Kaya Ginoo yan nagalid sa ginatawag place. Amen. Ang ibang sa atin gusto magkalto sa sa ibang lugar.
Ang iba na gusto mag-obra, makikita sa trabaho. Pero pamangkot, pisan ka sa lamunaw. Kung hindi ka pisan sa lamunaw, hindi ka maging pisan sa ibang nga lugar. Right. May mga dinitient ng tao ito. Kung dira sa imong nga lugar, kung mamatanon ka, mag-training ka sa inyong balay, mag-obra, magpisan. Amen. Kung sa ministry, diri ka sa inyong nga church, magpisan, mag-obra sa pagbuton sa Ginoo. Ang Ginoo nagalid sa aton sa kinatuwang lugar. The Lord led Philip to the place. Kung makita natin, ang verse number 26 sa Bible, and the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise, and go toward the south, unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. So ang Ginoo gid ang nagamit sa angel of the Lord to lead Philip sa kinatawag lugar. Amen. Damo ginagamit ang Ginoo sa pag-lead sa aton sa lugar para makaobrata sa buluhaton sa Dios. Kung nga tawag ka magpayuner, ang Ginoo gagamit na sa tao. Ang Ginoo na gagamit na sa circumstansya. Sa imo nga pagkapuwit nga diraya ka butang na sinindi ka gusto. Ang Ginoo nagalid sa place. Amen. That's why hindi pa mapigat na Ginoo diri na, Kuya Lord. Ang Ginoo ang nagalid sa place. Ikaduha na kita naton, the Lord led not only Philip to the place, but the Lord, kung kita niyo sa verse number 27, and he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch. Kita niyo yung word? Ang eunuko. Pag kumasawa naton sa verse number 28, nagabalik na siya sa iya nga lugar from Jerusalem. Ang nagabasa sa sang libro ni Isaiah. Pag ang Spirit, nagambaladen the Spirit, this is the Holy Spirit, said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. Anong ginobra ni Philip? And Philip ran. Kita niyo yung word? And Philip ran hither to him. So not only that, the Lord led Philip to the place, but the Lord led Philip to the person. Sa eunuch, ang Ginoo nag-lead sa Ginoo sa kay Philip sa person. Sometimes kita hindi natin makita. Kaya binaton ato dito sa tiyak o dito sa tiyak. Ang tanan nga tawo naging pa-reach out sa aton sa Ginoo, ginalid natin sa Ginoo para masira sila sa Word of God. Amen. Amen. Pag si Philip, wala na nag-delay. Wala na nag-procrastinate. Nagdalaga na sa dayon. Amo na ni siya. Ang eunuch, yung pwede siran sa Word of God. And sometimes, kita ang mga kastuhan mo, atugay mo magpamunga. Ang bunga mo, ara na sa lupad mo. Ara na sa kilid mo. Ikaw lang mahina. Ikaw lang mahinay. Kaya man ang wisdom na to, niya ginagamit, na to hindi ang wisdom sa Ginoo. Let the Word of God work sa ilang pag-abuki. Ganito na, uya ko. Kaya ito pa tayo kami balay. Kaya nakita niya ako ang paggawi. Wala na dyan manungkong ang Ginoo sa muna. Ang pamangkot, kung willing ka mag-share sa iya, na ikaw ginalid sa Ginoo sa mga person. Right. Amen. Amen. Imo lang ko, kasi ma-intimidate ko. Eh manggaranon siya. Kung ang Ginoo nag-lead sa sinasig mga person, pwede igit sa masig. Amen. Amen. The Lord led Philip to the person. Ang Ginoo manggaranon nga tao. Sa karian, nag-obra. Amen. Pero sometimes sa mga estudyante, sa ano sa eskwelahan, pag nag-obra, loko sila. Kaya ano pag itayo mo sa karian, ang Ginoo nag-judge man eh. Kita nyo sa Shadrach, Meshach na Abednego. Ang Ginoo ang nagatumala sa mga royal bloods. Amen. Yung mga dirty bloods, nagatumala. Palang atlok na ta sa mga kadumala sa hindi mga royal blood. Di paano tamalit sa Ginoo sa sakto nga person kung kita ang nagapili. Ang daan na to ng Ginoo ang nagapili. And every time kung may kilala, meron ka parinte, meron ka simanwa, meron ka tupagbalay, nga ginapalambot sino sa Ginoo nga pwede mo ma-reach out madalas sa simbahan ng mo. Amen. Amen. Just like Crystal, my friend sa kindalaya sa church, kay siya ang ginalit sa Ginoo para sa imo. So makita na po karon dito guys. The Lord led Philip to the person, and then makita mo sa verse number 31 sa chapter 8. Look at this. And he said, how can I? Alam sa tao, di ba? Except some man should guide me. And he desired Philip that he would come up and sit with him. The place of the scripture. So yun ba, saan niya ang
pulong sa Ginoo. Ipasa nila. Kag si Philip, nakita naton na nag-istoryaan ay sila about sa scripture. Kaya sa verse number 35, then Philip opened his mouth and began the same scripture. Ang pamangkot, upod mo ng iyong mga friend, do you open your mouth and began the same scripture? O, kamusta ang order? Kamusta ang heart cell? Makita ka ba? Hindi mo ganyan ma-open ang mouth mo sa scripture. Kamusta ang school? Kamusta si crush? Kamusta na kamo? Nakamuna ka na? E paano mo ma-open yung mouth sa Word of God? Kung ano sina, raya labo na, kitat na, verify ka. Namuna ba na? So makita natin, sa Bible na natudlok sa aton, nga dapat kita nga mga Kristohanon, okay, hindi man tanan be parte sa Bible ng Kristorya, ang Kristohanon ta. Pero kung Kristohanon ta, normal kaya nga mag-share ta sa Word of God. Amen. Sa Lord led Philip to preach. Ang Ginoo ang nag-lead kay Philip. Kita nyo maalam sa mga tao with great authority. Hindi kayo intindi sa Word of God. Hindi kayo intindi sa Word of God. Ang spirituhanon nga kaalam lain sa secular nga kaalam. That's right. Kita lang dapat ang magatag sa kaisog to share to them the Word of God. Even though they are in great authority. Mas mataas sila pala sa aton. Mas professional sila sa aton. Hindi man na yan ang sila. Kung professional sila, mag-post ka na lang sa Word of God. Amen. You need to share the Word of God. Kaya Ginoo naga-guide sa aton. Naga-lead sa aton. Yung Titus 2:11. Titus 2:11. Kasi kailan ang Titus bulletin mo. Pero sa Kristohanon, book of the Bible. Titus 2:11. Ano ba sa Bible din? For the grace of God that bringeth, nakita nyo na? Titus 2:11. For the grace of God, tungkol ang grasya sa Diyos, that bringeth, nagkadalasang alwasan. That bringeth salvation, that appeared to all men. Kila nyo? To all. Wala sa nagamban for some, but to all. Wala ang Diyos kinapili sa ginatawag kaluwasan. Ang kaluwasan para sa tanan. Pero pag share sa gospel is hindi tanan nag-share. Pero kaluwasan para sa tanan. So ano kita na doon? Ang muna extension sa ginatawag salvation. The extension to his salvation. From Samaria to Jerusalem to Gaza. Kaya nga manaw, ang kaluwasan para sa tanan. Pwede sa simbakan, pwede sa eskwelahan, pwede sa kalatuan, pwede sa printe, pwede sa mga kilala, pwede sa abyan, pwede sa loved one, pwede sa close relative, pwede sa enemy, pwede sa tanan, para sa tanan ang kaluwasan. That's right. Amo ni salvation, the extension to his salvation. Nga the extension to his salvation, kay maskin maayo sa mga tao, kinahanglan niya ang kaluwasan. Ang extension sa kaluwasan sa Ginoo para sa tanan. Amen? Yes. Isa white lang gina-extend. Short time na ito na, no? Niya kamot. Antes nga ara natin, maliko ko sa, no? Sapyak. Tilaway ba lang Ginoo magtrabaho? Ay matingala, nagigyan. Amen? Istingi ang Ginoo mag-work out. Amen? Kung may palangga ang nga tao, kinangan kaluwasan, i-share mo siya kung palangga mo din na nga tao. Amen. Ay maabot ang tay, ng pagpalanggaan ay sa buta, lain ang sa langit. Bakit anay mo ng Japon? That's right. Amen? Kung siya nakabaton sa kaluwasan. So, the extension to his salvation. Ikaduwa. Makatatlo na eh. The evangelism for his salvation. Ang evangelism, ang pag-share sa Word of God, tama ka, importante. Amen? Sa atong Christian life, paano kung hindi ako bukali makashare sa Word of God? Bring them to church. Amen. Bring them kung hindi na share ang Word of God. O hindi ka pakasarang.
And I hope kasarang ka. Amen. Kung luwas ka. Amen. Ano nga natin sa verse number 30? Ano ginobra ni Philip? And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah. So namatian ni Philip na ginabasa niya ang book of Isaiah and said, kaintindi ka man sa imo ginabasa? Ano na yan? Kahangop ka ng pamong imo nga ginabasa? Alam, basang yunuko, tanawan ni Brown, maalam sa no, may quotation sa, and he said, paano? How can I? Paano ko maintindihan? Kung wala sa may magpaintindi or maghiya sa akon, magtuy-tuy sa akon, mag-guide sa akon. Nagahantong sa nga si Philip. Why sa nagatulog, sa nagadrive sa chariot? Si Philip na iyan yun. Si Philip na kadto upod sa iya magsaka dito siya nga chariot na magtungko upod sa iya. The place of the scripture which, ano pa sa Bible kaya? He read was this, amo ini. He was led a sheep of the slaughter. So nakita natin, anong ginobra ni Philip? Ano ang evangelism? Paano mag-share sa word of God? He expounded the scriptures. Yan yung verse number 32. And the place of the scriptures. Magkabaka niya expounded, hindi deeper to the scriptures. Word for word, na-explain ni Philip. Importante ang pag-explain sa Word of God. Amen. That's why my first kung mag-share. That's why kung mag-share may dala Bible. Ang Bible, ano ganyan? Papel. Ang cellphone, hindi Bible. Ang nara sa cellphone, Bible app. Hindi get, Bible. Ang Bible, papel. Ano sa kay books. Hindi e-book. E-book para sa So nakita natin, Kristohanon, importante ang mag-expound sa scriptures. Look at Luke 24. Luke 24, verse number 27. Luke 24:27. So this is the resurrected Christ nagaukod sa duwa ka mga discouraged na disciples. Sa Luke 24, makikita nyo, nag-istorya sila. Ang ano ninyo tawag na walk to Emmaus, ang isang upod ni Jesus Christ, ang disciple. Tagsa nag-optanize sila na lawig nilang nga istorya. Tagambas sa verse number 27, so naka-istoryahan na sila, kung talawon ninyo, about pala sa kay Kristo nga pagkapanhaw. Makita natin sa verse number 27, nag-istorya na sila sa iban ng mga chapter dito sa babaw ng chapter. Ang bali din sa verse number 19 naman and he said unto them, what things? And they said unto him concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death. Pinukman siya. Okay, para mapatay. And have crucified him. But we trusted that it had been which he should redeem Israel. Pero nagasalig kami nga tugson niya ang Israel. And beside all this today, this is the third day since the things were done. Yes, certain woman also our company made us astonished. Were early in the sepulchre, sa lubgan, sa Liprano, pa sa lubgan, they found not his body. So sa malipot ka pumulungon, nagkamangkot sila, nagawander sila, na-astonish sila kung diin na ang lawas ni Jesus Christ, ay wala na sa lulubgan. Wala sila kabalo, kasi Jesus, so mismo yung lagi ng istorya. Why sila kabalo? Ay galang balin sa verse number 27, dayon, in the beginning, at Moses and all the prophets. Mga baka ni Moses and all the prophets na balas ng Old Testament scriptures. He expounded unto them in all the scriptures that they is concerning himself. So gina-explain ni Jesus ang mga Old Testament scriptures sa ila. Pero ang ginakamba ni Jesus ang iya nga paugalingon ang nanungod sa iya. Ay nakita natin ngayon, lawig ilang nga istoryahanay.
Sa verse number 28, nag-adto sila sa village. Ayan sa verse number 29, ginano nila, punggan nila si Jesus Christ sa maglakat. Dapat obdanay sila. Kaya nag-istorya sila nga istorya hasta morning. So nakita na doon, and he went in to tarry with them. Okay? Nakita na doon. And it came to pass, as he sat at meat with them, he took the bread. Kita nyo? He took bread. Upod nila si Jesus, nag-upod sila na aon. Yung kuha ni Jesus Christ ang bread, and blessed it, and break and gave to them. Ayun ang nami, diyo. Grabe. And their eyes were open, and they knew him, and he vanished out their sight. Okay, kaya natula ko si Jesus Christ, and they said to another, did not our heart burn with us while he talked with us by the way, and while he opened us the scriptures? Siguro sa nag-istorya, alay sila. Kaya kung sila kay Jesus Christ yung mag-redeem sa Israel, ay sila kabalo kasi Jesus sila ginistorya. Nakita nyo? At pagkuha sa tinapay, nakita nila siguro ang buo sa kamot ni Jesus Christ sa paglangsang sa cross. Ag nasyak sila para na ginaistorya nila si Jesus kag nadula si Jesus sa ilang manulukan. And their hearts are burning. Nakita ton? And they are blessed kasi Jesus Christ na istorya nila personally. So sometimes sa ito na pagkabuhi, tamok na ginabasa sa Bible pero wala na ito nakita si Jesus. Ang atong ginapakita yung blessing kung paano napakamayuon sa Diyos. Right. Ay sa kabuhay nila, na-shock sila. Or they were astonished, I should say, nga si Jesus Christ nang ilang ang istorya. Ay si Jesus nag-expound sa ginatawag scriptures. That's why we need to expound the Word of God sa mga tao para makita nila ang mapagtuon ng Jesus. Right. Right. Sometimes yun yung kalibutan dahil ginakilala nga Jesus. But the scriptures will speak kung sino po ang matutuon niya, Kristo. Kung sino matutuon niya, Savior, naton. John chapter 5 verse number 39. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they that which testify of me. So importante nga i-expound ang scriptures. Ikatuwa, makita natin sa verse number paano mag-evangelize. Not only expound the scriptures, sa Acts chapter 8, verse number 32, naman sa Bible, and the place of the scripture which he was read was this: he was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb kaangay sa karniro, apa before sa iya nga manok ihaw, wala siya nag-umod, wala niya ginbuksan niya nga bakbak. Agang pagtamay sa iya nga paghukom sa iya, was taken away, and who shall declare this generation, for his life is taken from the earth. Kagin patay siya. So kita na doon, he expound the scriptures si Philip. Philip not only expound the scripture, but Philip explained the sacrifice. Philip explained the sacrifice. Si Jesus Christ nagsakripisyo para sa aton. Para ang makasasala, mangin matarong sa tumpang sa Diyos. Amen? Amen. Kita mga makasasala, kita. But the Lord Jesus Christ, we praise the Lord, na nag-sacrifice ang niya nga kaugalingon. Romans 5:8. Ano naman sa Romans 5:8? Wala kasi suga ka dyan. Diyo, witong dami. James Dio. Hindi. Okay, Romans 5:8. Okay pa mo? Amen. Amo ko na lagi na lang ang ulan, pero kontak na. Romans 5:8. Okay, look at this. But God commended His love toward us. This is the sacrifice of the Lord Jesus Christ toward us. And that while we were yet sinners, Christ died for us. Kita na to, explain it. Amen. Amen. Kung gusto mo nga balaan ang kaluwasan, kinanglan balaan mo, hangpan mo, understand mo ang ginatawag, sakripisyo sa Ginoo para sa imo. Right. Kinanglan na hangpan mo, gid. Amen. Ang Ginoo Kristo nagsakripisyo para sa aton. Para may aral kita kaluwasan, para hindi ka magpa-impierno, siya nag-antos ang pag-antos para sa aton. That's why wala sa rason nga kita reklamo o nagbudayan pa, ay Ginoo nag-antos para sa
aton. Ang iya pag-antos, hindi na pa masarangan. Right. Amen? Tan sa krosa, na nagkakatos sa Golgota, old place, ang place na tawag, Golgota. May nagpalapit sa iya sa pagbulig sa pagakwat sa krus siya, hindi ka sarang. Kita niya, ganatumba. Amo na ang Ginoo naton. Maskin buligan sa santawo, okay? Makita naton ang Ginoo naton persuaded nga matapos ang iya nga sakripisyo para sa imo sa akon. Amo na ang sakripisyo sa Ginoo naton. Sa 2 Corinthians 5:21, 2 Corinthians 5:21. Ano ba sa Bible dire? Okay pa mo? Amen. 2 Corinthians 5:21. For he hath made him to be sin for us. Nakita niyo na? For he hath made him to be sin. Siya nang sala para sa aton nga wala na kilala sang sala, that we might be made righteous of God in Him. So kita nyo sa sakripisyo sa Ginoo para sa imo sa akon, para kita mangangkon sa ginatawag kaluwasan. Maskin maayo ka nga tao ang Ginoo nagsakripisyo sa imo kay kabalo siya nga kinanglan mo sa kaluwasan. Right. Amen. Kaya kung hindi kaluwas sa mga aga, tandaan na nato niyo, wala sang sakripisyo nga iya sang religiyon nga makaluwas sa imo sa ahon. Ang sakripisyo lang ni Ginoo Kristo. Amo na yung explain sang ni Philip sa Ethiopian Eunuch. Nakita naton, yung explain niya, wala gid siya nagreklamo. Do kaangay sa sangamiro nga iyawo na, wala gid nagreklamo. Amen. Kamusta ang atong pagpangalagat sa Ginoo? Wala pa tayong ginaihaw, damo ng reklamo. Kita niya, amo ng Christian life niya, pero ang Ginoo yala ingit. Ay nga manaw, siya nagsakripisyo para sa imo sa ahon. He expounded the scripture, he explained the sacrifice. Sa verse number 34, sa Acts chapter 8. Verse number 34, look at this. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speakest the prophet of himself? Sinawin na yung istorya ni Isaiah. Ang inaambal niya, iyak o galingon or iban nga tao. Ay sa verse number 35, kamalik Philip, then Philip opened his mouth and began the same scripture and preached to him, Jesus. And preached to him, Jesus. Amen? He exposed the Savior. Kin-explain niya ang exposure sa totoo sa balaan niya kasulatan, why na sa iban, kundi aman lumuwas. Amen? That's why kung nagudlok na sa pulong sa Ginoo, kinanglan may salvation, kaya ara kita Savior. Nami, managing tubuan mo sila pangamuyo, pero kung hindi sila luwas, ang pangamuyo nila hindi mabatian sa Diyos. Pagod ang ginapamatian sa Diyos na pangamuyo, ang pangamuyo lang sa mga luwas. Amen. At kung hindi ka luwas sa mga aga, ang gusto ay pangamuyo sa Ginoo sa imo. Amo ni, nga dapat batunon mo si Kristo nagkukuhan na personal mo nga manluluwas. Amo na nga pangamuyo ang gusto sa Ginoo. Para may ara kasi ginatawag confident nga Ginoo magasabat sa imo nga pangamuyo. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. First Corinthians chapter 15, verse number 1 to 3. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. What is the gospel? The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. And explain them. Which I preach unto you, that ye also have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. So, paano maluwas ang tao? By the gospel. Not by the deeds of the law, not by doing the Ten Commandments or obeying the Ten Commandments, but by the gospel. And keep in memory what I preach unto you. Na naintindihan mo, unless ye believe
in vain. For I deliver unto you first of all that which also I have received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and He rose the third day according to the Scriptures. Ang gatudlo sa kaluwasan, wala isang iban kundi Scriptures. Amen. Ang tradisyon, naghahatag sa information, pero nagatudlok sa kaluwasan niya, parang tao, hindi ang pa-impyerno, ang balaan niya, kasulatan. Right. Amen. Okay, come on. Romans 10, verse number 11 to 13. Romans 10, verse number 11 to 13. Importante ang evangelism para sa kaluwasan. Ang para sa mga Kristohano, I want to be fruitful in the ministry. Evangelize. Galing gamay lang, evangelize more. Galing gamay parang evangelize more and more. Amen? Romans 10, 11. Ano nga nyo? Nasa 13 taon na. 13 nila. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Are you saying? Ikaw pagkalosin na, ang bisan sino magkawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Amo na ba sa Bible? Pero may sugpon, and how then shall they call him whom they have not believed? Paano sila manawag sa Ginoo kung wala sila nag-tuo? And how shall they believe in him of whom they have not heard? Paano sila magtuo kung wala sila nakapati? Importante na may pamati. Amen. Sa Bible na yan, and how shall they hear without a preacher? At paano sila makabati kung wala ka? Right. Paano siya makabati kung wala ka? O wala kang may nag-share sa ila? Ano ba sa verse number 15? And how shall they preach except they be sent? O paano sa mga wali kung wala sa simbahan na nag-send sa iya? And as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring the tidings of good things. So nakita natin sa evangelism for His salvation. Okay, ano number 1? The extension for His salvation. The evangelism for His salvation. Last. Amen? Dahil mo kayo, amen. Last na ako. My love. Oh, sorry naman. The evidence of His salvation. Ang ebidensya sa kanya kaluwasan. What is the evidence of His salvation? Ano ang ebidensya na ang tao, ang persona, luwasit, hindi ko sa impyerno? Sa verse number 37, Acts chapter 8, verse 37. And Philip, okay pa mo? Matiyon ko sa likod. Amen. Matiyon ko sa likod. Amen. And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So nakita natin, tayo declared his faith in Jesus. Right. Ang yuno, ang maayaw na tao, nag-profess or nag-declare sa niya pagtuo kay Jesus. Kapamangkot, mga agi, ito ba sa mga buhay na nag-declare sa niya pagtuo kay Jesus? Sa mga bate na magulong ng Diyos? Sana ay bibigya ang tao luwas. Kung siya mismo magambal na nagtuo siya. Hindi na rambal ka. Okay, mga mulok ka. Kapag ko sa pray, magbabaw ko sa isa. Ito. Ang sabon, safe. Okay. Hindi na kaluwasan. Ang kaluwasan, ikaw mismo mag-testify. Ikaw magambal ko lang naging bakon ko. Eh, Jesus na ako personal maluwas. In other words, pintuungan mo siya. Ang sinuntulan, sinuntulan, sinagakambak, sinukugan ninyo, kasama, inupapake, ang tuon sa pagtuo para sa Diyos ka.
Amen. Amen. Not only that you don't declare this faith in Jesus, but you convert to verse 36. 36. Sa nagapangakatong sila, sa verse number 36, ang chariot naga, lakat. Ay sa nagapangakatong ang chariot, may nakita sila ng tubig. Ang body of water. Ay sa nakita sila ng body of water, ang bali ng Lord ay pilit. May tubig. May tubig. Anong nagapugong sa ako na i-baptize ako? Ng Panginoon? Amen. Ang kanya, anong nagapugong sa ako sa pagmawan ko? Anong qualification para i-baptize na ako? Diba nyo? At isa sa mga ibibigla ng ang tao nawas na Yuno was baptized like Jesus. Kasi ano? Ang qualification o sa mga evidence, I should say, na ikaw luwas, ibibigla niya ako ng balak. Dahil kung nagkakambal niya, ang ulit na luwasan. Ang ibibigla lang. Ang ibibigla ang kita na angkod sa kaluwasan at tuhod ng Jesus Christ kung nabaptize kita parehas kay Jesus. Amen. Ang baptizo mo mga parehas kay Jesus. Amen. Anong baptizo mo Jesus? Matthew chapter 3. Ano na yung baptizo mo Jesus? Tari na ako. Sa ulang naman. Matthew chapter 3, verse 13. Okay, go. Matthew chapter 3, verse 13. Kaya mo, ang kasama ito din, then kami Jesus from Galilee. Then again Jesus. Then again Jesus sa Galilee. Then again to, sa Jordan, unto John, to be baptized of him. Sino ang baptize ni Jesus? Yes. Si John, the Baptist. Ano ba sila nabali? Ano si John? Baptist. He was baptized of John. So, he came to Jordan, unto Jordan, to John, to be baptized of him. Pero si John, namanimbat, or I should say, nagtugong siya, but John forbade him, saying, I have need to be baptized of this. Kinanglan, ikaw ang baptize ako. Okay? Gusto ni kami baptize ni John. Pero gusto ni John ang baptize ni Jesus. Mga balyan, and comest thou to me. Mamaya, and Jesus answering, said unto him, suffer it to be so now. Pasukte ini tugong. For thus it becometh to fulfill all righteousness. Hindi ba nyo? Ang baptisong, kaya na sanang ibibigya sa iluwag ang ongkag, abukik, kung sa ako ng mga believers. Pero kay Jesus Christ, ano ba niya to fulfill all righteousness? Ano na tabo? And Jesus, when he was baptized, ano na tabo din? Went up straightway out of the water. Then Jesus Christ alin, out of the water. Katalong sa ano? Kapiyod ba ito? Then Jesus Christ katalong sa tubig. Alin, hindi sa hindi ba? Bawa sa tubig siya. Yung malabuto, para sa ulan, yung malabuto ang ulan. Ang baptism ni Jesus Christ, alin sa katalong sa tubig. Ayun naman sa Bible, ito. And lo, heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove. So ang Spirit of God, nagapanaog na doon kaangay sa dove. So ang Spirit of God, hindi dapat kaangay sa dove.
Ay kita ako nito sabi. Hindi ba? Like the spirit of or like the God. Anong palit yun, no? And lightning upon him. And blow the voice of him from heaven, saying, this is my beloved son, in whom I am well pleased. So nakita nyo? Amen? So ang baptiso, nakita na doon ang Trinity. Ang Son, ang Spirit, and ang Father. That's why we are baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amo ng baptiso. Okay? Mapamangkot. Ano ang baptiso? Pag-iap ka ng Nagsipas. Amen? Amo nang ibibinta sa kaluwasan. Ngayon, last na lang, last. Anong kabutin mo? Pagkapos na baptize. Acts chapter 8, verse number 39. Pinsan, buko, ulan ka, no? Dito ka rin masakon, no? Acts chapter 8, verse 39. Okay, there, amen. Amen. And when they were come up out of the water, kita nyo, parehas kay Jesus, no? Come up out of the water. The Spirit of the Lord caught away Philip. Kasi Philip yung sa Spirit of the Lord. Ang sinunok, wala na nang kita sa iya. And the eunuch saw him no more. Again, and he went on his way. Anong word na nakita nyo? Anong word na nakita nyo last? And he went on his way. Rejoicing. Ano? Rejoicing. Rejoicing. The eunuch went on his way with joy. Ang matutuot ang ebidensya na ikaw luwas kung manipayon ka. Amen. Amen. Kung manipay kasi mo isang life. Kung daw nagsinunsol ka, kung magkasain mo nga, kung galingon. Amen na Christian, na kung nagsubot ka na, kung hindi ko yung upra, kung gusto, kaya mo na kapag-upot, kaya ang tama na, gusto ka nun. The evidence of his salvation. Last verse, 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Kung iwal verse, na kung na worship service. Are you there? Ano ba kung may goal? Kung may goal ng Christ 5:17. Ano? Therefore, if any man be in Christ. Amo ni po sa statement ni Paul. Kung ang tao ara kay Kristo, he is a new creature. Ano yan? Ano? Behold, all things are become New. new. All things are passed away. And behold, all things are become new. Ang pagkambay doon, kung ara kay Kristo, pag-o ka nga, ka. Ang Ginoo sa lang ng pag-o sa imo. Kung ikaw ara kay Kristo. Ang tao nga luwas, ang ebidensya, kung adya nga luwas, kung may pagbago sa iya nga abuhi. Ang imo ko, sa una nagasimba man, pero wala kang tay. Pero kung luwas ka, nagasimba ka nga may anipay. Amen. Amen? Amen. Kaya kung ako sa mga spiritual na bagay na may kalipay. Kristuhanon sa mga aga o sa mga bisita namon, the greatest achievement in life is not self-satisfaction. Dibaton ko, ang pinakatako na achievement sa atong kabuhi, hindi nga, okay ka na, mayo ka na, manggaranon ka na, is not self-satisfaction, Right. but salvation. Amen. That is the greatest achievement in life. Ang kaluwasan na may arak kasiguraduhan ng kalag mo hindi magadto sa impierno. Amen. Sa mga aga, kung wala ka para katuo kay Kristo, ang mga sa Bible, tuhan mo siya.
Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang masabay ko, that whosoever, isa sino ang magtuo sa iya, should not perish, but have everlasting life. Amo ina ang salvation. Kung ikaw luwas ka, amen? Amen. Dapat may joy ka kapag pangalagad sa Ginoo. Nanay ko may service, o Sunday, dapat may joy ka sa pagkatode. Amen. O may ministry, kita nga binaobra at may joy ka sa pag-join. Ay, luwas ka mo. Amen. Hindi niya maangpan mga tao sa palibot na wala sa Ginoo. Kita ni kang kung kita matutuod niya luwas. Amen. Ano pang mga kita? Wala nga Diyos na ito nga may salamat sinukayong sabon ka buwi, Ginoo. Salamat nga kaluwasan para sa tanan, Lord. Salamat, Gid. Nga sadya ko kami imugin luwas. Bisa na pasanguna, Ginoo, pati kami nga maayo na kami nga tao. Pero sa nakukaan namon, ang imo nga balaan nga pulong o Diyos, kinahanglan namon sa kaluwasan. Salamat, Gid, sa imo grasya, pagayong Ginoo sa mga kabuhi. Akong pangamuyo na kumayari sa buong Ginoo, nga gusto magpaton sa imo, kabay ang balay sa iya, kaugalingon, nga ari ako, isa ka makasasala, ang Bible for all of sin and come short of the glory of God. Ang tuuhan niya si Kristo, kaya personal, ang gugtong ng niluluwasan. Luwasa siya, kabay nagtuo siya sa Jesus na patay, ginlubong kong nabanhaw, suno sa kasulatan, pa siya makaangkon sa kaluwasan. May tanan, kinapangamuyo, in Jesus' name, Amen. Kung ikaw nakabalong ang Ginoo na pag-istorya sa iyong tagipusoon, yan ay come,